Guys, to ay guys, to ay. Tama. Guys, oh. Yan lang yan eh. Gusto ko madinig ang eksaktong word at eksakto dapat yung kamay niya nasa puso. Pag wala, hindi natin ko consider yan. Ready? Yan. Giling-giling, sabi ko. Giling-giling is wala. Pakinggan niyo mabuti. Giling-giling. Saka yung kamay mo wala sa puso mo. Di ba? Okay. So, hindi natin ko kung sino dapat ang kamay mo nasa puso. I'm sorry. Alright. Kayong dalawa. Pag-una kayo namin music at kamay sa puso. Tama kayo, ha? Music! Igiling-giling! Igiling-giling, tama ba? Igiling-giling! Alright, pupunta niya, 4 points. Ang ating professor Ligas, 3 points. Hindi niya pa. Hello guys. Okay, Ren! Ahon! Ha? Bahala Break kayo, drums. sige. Sige, ako, umiyak ako. Ahon! Umiyak ako. Break drums. Ayun na nga, binibigay na yan eh. Tsaka tuway. Bahala kayo. Tsaka crispy fry guys. Nasama kayo. Amo matanda. At mga alternatibong ruta ng mga motorista sa Maynila isang araw bago ang pista ng Jesus Nazareno. Nagpapatrol, Jesse Cruzat. Pagtutok pa lang ng liwanag nitong Miyerkules, agad nang kinasa ng MMDA Special Operations Group Strike Force ang kanilang clearing operation sa bahagi ng Quezon Avenue, Dapitan, Tayuman at Kapulong Street sa Maynila. Ilan lamang ito sa magiging alternatibong daan. Yan. Hindi po pwedeng merong nakahambala. Kung may mga uminit ang ulo, may ilang idinaan sa pakiusapan ang kanilang violation. If we're going to implement the consideration sa lahat po ng oras, then there will be no use of implementing the rules and regulations. So may hangganan po ang pakiusap. Nagpaalala rin ang MMDA sa mga magpapakain ng libre sa mga deboto o yung tinatawag na kalidad na huwag bumambalang sa daan. Siligaya na naging panata ng libre pakain sa mga deboto taon-taon. Alam na umano ang panuntunan ito. Masaya. Saka, malakas ang katawan ko. Walang may isang channel. Saka, yan ang anak buhay ko, napakaswerte ko. Sa kabuuan, higit 100 motorista ang natiketa ng MMDA. 49 naman ang hinatak ng sasakyan na dadalhin sa impounding area sa Tuman ng Marikina. Jesse Cruzat, ABS-CBN News. Dumami pa ang mga deboto kung itila para sa pasalit sa bisperas ng pista ng Poong Jesus Nazareno at live mula Quirino Grandstand. Nagpapatrol, Jordes Manangan o Jordes, kamusta ang mga deboto? Maghapong nakapila. Yes, kaya nagtitis nila ang pagawad sa 7 hanggang 9 oras na pagtiyak. Bahay sa gawa lamang ang kanilang kaunang panata ang pagbibigay pugay sa Jesus Nazareno. Bago naging deboto ng Jesus Nazareno, Kristo sa sabungan si Irving. Hirap ng buhay ang nagudyok sa kanya na manalangin at kalaunay maging deboto. Dati, parang siya paniniwala. Siyempre, buhay ba? Yung buhay na parang hirap ka. Sinubukan ko na. Dito, nagbago yung buhay ko. Lahat na nagbago. Nakasabay niyang kumila sa pahalik si Ramon. 60 taon siyang kainting na nagkasal para magkanak. At ngayon, 70 taong gulang na siya. At 10 taong gulang na ang adopted child. Nagpatuloy pa din ang kanyang pasasalamat. Hindi ako kaanak. Kumasi sa kay Nazareno, binigyan lang talaga. Hindi lang ka ng binigyan niya ng baby. Taon-taon din nagtitinda sa pahalik si Ninfa. Dala ang kanyagatika ng Nazareno na pamana ng himaon ng ama. Pinipol niya ang sibukan ng asawang nasa Dubai na virtual ang pagpunta sa pahalik. Kahit may si Ninfa, naniniwala siya na ang Panginoon ang makapagpapagaling sa may sakit niya pamangkin. Marami na ang magbibigil magdamag para inatid ang poon pabalik sa Basilica Menor at Pambansang Darbana ni Jesus Nazareno. Gagawin natin tayo ngayon sa South Drive kung saan nagpapatuloy na ito ang pila napakahaba ng pila dito at yung mga tao dito kaninang tanghali pa nagsilang bumila at medyo malayo pa yung kanilang halakbayin para makalapit doon sa Lazado, doon sa imahen ng Jesus Nazareno. Mula dito sa likod ito ay napakahaba pa ng sasakyan kahit pa papunta sa Gabas Boulevard. Kaya magpapatuloy ang pahalik hanggang bukas kahit maalis na ang imahen ng Jesus Nazareno dito sa Pilipinas ay napunta dito ng isang magulihin para magpatuloy ang pahalik. Jordes, may nakita ka bang pagbabago sa sistema, sa ruta, sa ina, sa ngayong taon? Basically, kagandang nag-governing tayo ng pahalik ng kontrasyon noong isang taon ay doon simula ang karoon yung sistema na nakita natin sa ganito kahabang pila. Ganito rin yung mga sistema in place at pati yung nakakati ng mga para sa halos tayo lamang. So, masa sila na kung paano yung naging sistema noong isang taon, kung gaano kabilis ang kontrasyon ay ganito maging naayos ang translasyon ng bukas. At Jordes, may mga nakikita ka bang representante dyan, volunteers ng Philippine Red Cross? Kasi ang sinasabi daw nila magkakaroon ng mga first aid stations at posibleng magkaroon rin ng mobile hospital. Yes, kaya merong mga clinics dito, mga mobile clinics na station malapit doon sa mismo Quirino Grandstand at handa sila natutulungan kung kailangan nito ng ating mga kababayan na deboto. Ganito rin ang mobile command center ng IMDA para mas mapadali monitoring nila dito sa paligid ng Quirino Grandstand kung saan ang pagkakalita ngayon para sa pahalik. Maraming salamat, Jordes Manangan. Sa ibang balita naman, ang 50 kilo ng tulong na inahan ang nasampan sa isang bodega sa Las Piñas City. Naggal na droga ang nasabat naman
sa bypass operation Ano, guys? sa Bulacan. Tara, lutuin na natin guys. At ambulansya, mag-aalas 10 Martes ng gabi. Sa lakas ng impact, basag ang windshield ng ambulansya na dumiretso sa isang puno sa lugar. Nayupi naman ang harapan ng jeep. Ayon sa mga unang rumisponde sa insidente, papunta sana ng ospital ang ambulansya at ginabaybay nila ang dilim na street. Nabanggaan. Liza Aquino, ABS-CBN News. Sugatan ang isang motorcycle rider matapos sumagpok sa isang kotse sa kahabaang highway sa Barangay San Lorenzo, Tabaco City, banda alas 8 kagabi. Kuha sa CCTV ang overtake ng motorsiklo sa isang truck, kaya sa bilis ng pagpapatakbo, tumagpok ito sa isang pakarating na kotse. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ng driver ng motorsiklo. Sinasabing maulan at matatagsabi na mangyari ang aksidente. Nagtabo ng mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan ng rider na isinulong sa ospital habang wala namang kinamusugan ang driver ng kotse at sakay ng 4 na pasahero. Patuloy na ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Kumusta naman ang Cancon Tour ng bagong kapamilya natin kung dito? At hindi bago maranghanan sa emosyon at streaming platform, sinabagin niya ng fans ang start sa detachment ng dito. Pangako ng mga bida ang mas makapili ng eksena at world-class action. Kaya yun, Leah Gibson. Napuno ng excitement ang current convention ng inaabang sa pamilya action serye ng Itubuto sa Tupi. Nakasaya sa Cancon ang cast ng Sindalia Pamilya, Richard Gutierrez, Ian de Relacion, Kyla Estrada, Marisa Paz, Ivan Jeric, at Manny Geisler. DJ, ang nabay nila sa activity at kailangan sa mga video. Hindi ito yung comfort zone natin. Masarap din ang mga anak ng mga ganito sa sarili ng mga diba? Hindi naman sa anak. Kaya kami dito na sila So, Nagbago konti ng lang. pangangailangan natin. Ang mga mas bata Yummy na guys. Salamat. Thank you sa panonood kaya guys. dapat bago ang pananaw